Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po papakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng compost, vermicompost at vermicast. Dito sa bahay, meron po akong lumang ref na ginawa kong compost bin. Ito po ang yan, mga pinapabulok ko dito sa bahay. Yan ang itsura ng mga compost. Yun, halos may isang taon na po ito, hindi napupuno kasi tuwing lalagyan ko, yun, diretso lang siya. So mga kung ano-ano lang po ito, yung mga dahon, sari-saring dahon, tsaka yung mga hinawan na damo, tsaka mga kitchen waste. Hindi ko po ito nilalagyan ng mga bawang, sibuyas na makaka-irritate sa mga kung sakaling may worms, composting worms dito. So wala rin po itong mantika, walang mga oily food or any food. So purely mga nabubulok lang po ito na mga organic materials. So dati dito sa kabila, diyan ko nilalagay yung na-harvest ko na dito. So ito, yan, nakikita niyo po, halos parang lupa na. So ang gamit ko po nito, pag na-harvest, hinahalo ko sa potting mix. Okay, so gaya po ng nasabi ko dati, ito yung na-harvest ko po dito ko nilalagay. Pero ngayon po, ginawa itong section na to, ginawa kong tambakan ng mga malinis na dahon para po sa aking African Nightcrawler na pinapabulok ko rin. Ito medyo halo-halo ito, so hindi ko po ito kain sa African Nightcrawler. Few months ago, naisipan kong magpabulok ng mga damo, hinawang damo, mga assorted leaves dito sa section na to ng bahay. So in-experiment ko lang yung, dahil dito naiinitan, naulanan sa ilalim nito, yung lumang kitchen namin ito eh. So tinry ko na magpabulok dito, mabot ng more or less 1 month, bulok na siya. So ang ginawa ko, hinarvest ko siya at in-experiment ko kung kaya makasurvive ang African Nightcrawler sa ganong compost. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung dating pinabulok ko dito. Ito na po yung itsura nung nasabi kong pinabulok na kung ano-ano. So kuwan lang po ito, tingnan nyo, mahigit isang buwan na to, almost 2 months na yata. So itim na siya, at pinatirahan ko po ng African Nightcrawler. Ang African Nightcrawler po kasi ay composting worms. So pero experiment ko lang naman to. Pero tingnan nyo po, siya nga pala, nung nilagyan ko to nung compost na experiment ko, punong-puno po ito. Ito na lang po natira kasi yung iba in-harvest ko na. Tingnan nyo po, sa ilalim may mga worms. Ibig sabihin, nakasurvive po sila, ganun po sila karami. So wala po itong halong kung anong pagkain, purely compost lang po ito. So ito po ang tinatawag na vermicompost na may worms. Bali, pinabulok ko muna, then nilagay ko dito, then nilagyan ko ng worms. So yung kanina pong nakita ninyo ay yung
compost lang po yun, pure. Ito naman po ang aking African night crawler. Ito po talaga yung rin-raise ko. Ayan po sila. Ang produkto po niyan ay ito na, vermicast. Ang pagkakaiban po, ibang-iba po ang texture ng vermicast. Granulated po siya, granules, tsaka malamig at malinis. Unlike po dito, experiment lang po yan, parang lupa na medyo meron din po yan ng mga vermicast, pero siyempre konti lang, more on organic material, mas marami siyang organic material. Ito po talaga yung pure vermicast. At saka pag hinawi nyo po siya, lalo pag marami siya, katulad nito karami, maramdaman nyo po na malamig siya. Okay. So panghuli po, ipakita ko sa inyo ang paano ang ginagawa kong application dito, which is naging problema ko pareho ngayon. Yung ko rin yung nakita nyo pong vermicompost kanina. Yan, ang problema, pag nilagay sa tanim, meron po siyang tumutubo ng mga damo-damo. Ayan. Actually, na-experience ko rin po ito, compost, pure compost, saka ngayon experience ko sa vermicompost, meron pang mga natitirang, tinutubuan pa siya ng damo, unlike sa vermicast na pure worm casting siya. Pakita ko din po sa inyo. Ayan, ito isa to sa mga tanim na lagyan ko ng vermicast. Tingnan niyo po, wala siyang damo. Ito, lagyan ko rin niya ng vermicast. Ito po. Ito ang example ng mga tanim na nilagyan ng vermicast at walang masyado tumutubong damo. Binroadcast ko lang po dito yung vermicast. Kalamansi po yan. Ito naman, nilagyan ko rin ng vermicast. Kung titingnan nyo po, wala masyadong tumutubong damo. At yan, nagsisibulan na po. Luya po ito, puting luya. Ito naman na dilaw na luya. And lastly, pakita ko po sa inyo itong huli kong, actually ito yung pinakauna kong nilagyan na magkaroon ako ng vermicast. Ito ang pinakauna kong nilagyan kasi masipag mamunga tong aking kalamansi. Yan, nilagyan ko po ito ng vermicast. Tingnan niyo po, wala pong damo. So unlike po sa compost at vermicompost, meron pa rin po mga natitirang tumutubo kapag in-apply nyo po sa damo. Kapag in-apply nyo po sa halaman. Yan. So hanggang dyan lang po muna. Sana may natutunan po kayong konti sa aking shinare ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood.